Romualdez Vistado sa Pangdaraya. Grabe ito, hindi pa dumarating ang eleksyon pero nagkakadayaan na. Iglesia ni Cristo matapos hindi mabayaran ni Lisa Araneta Marcos, sinisiraan na. Attorney Sal Panelo muling binutata si Marcos Jr. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At pakitapat konti ng ilaw dito kasi hindi nakita masyado yung pagiging Ian veneration ko. Yan, so sa taas iniikot yan, hindi sa baba. Yan, para medyo kitang-kita yung pagiging James Reid ko. Yun kainis ng mukha ko. Pag natatapatan ako ng ilaw, lalo akong nagmumua-artista eh. Gago! Kasi nakaganon yung ilaw eh, hindi masyadong naninag yung kagwapuhan ko. So eto nga mga banateros, grabe itong pag-uusapan natin. Breaking news. Breaking news pa sa breaking news. Nag-iisang babae na lumabang kay Speaker Martin Romualdez wala sa balota. Maaga pala nagkakadayaan na ho. Naku po, pag ganito ng ganito, lumayas na tayo sa Pilipinas. Masyado na talagang nagagamit ang kapangyarihan ng mga abusong politiko. Alam nyo, itong babaeng to ito yung inendorso ni PRRD or ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para kalabanin or para palitan ang pag-ahari ng mga Romualdez sa Leyte na hanggang ngayon ay hindi po umaangat-angat. At ito nga breaking news na bakit wala siya sa balota. At itong matapos hindi mabayaran or hindi na dala sa bayad sa pera ni Lisa Araneta Marcos, di umano sinisiraan at pinapakalat na maraming utang ang Iglesia ni Cristo. Yan ang hirap dito pag hindi ka pag hindi ka nadala sa offer nila, ang gagawin sa'yo, wawalang yain ka sa social media. Gagawan ka ng mga issue. Bukas sa makalawa, Eduardo Manalo ba yan? Kung sa susunod yung pastor ng iglesia, sa susunod may mga kaso at may mga na rin yan. May mga ilalaban na naman silang witness na mga hindi kilalang witness. Hindi, yan talaga. Malamang pero wag naman sana mangyari yun. At dito rin sa panibagong panunupalpal ni Attorney Sal Panelo. Attorney Sal Panelo galit na galit kay Marcos Jr. Pag-usapan din natin to. Siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Sana nirap ba? Gago! Ganong kabilis mag-vlog si Jay Guevara. Mabilisan na to, no? Dahil tayo ay paus pa rin. Paus ganay. Concert pa more. Hindi mo mabalik, mukhang habang buhay na itong boses ko. Parang parang wala na, ganito at ganito na lang pero medyo astig siya pakinggan medyo astig. Parang nagugustuhan ko na din siya. So yun nga pala, bago lahat huwag nyo kalimutan, Pastor Apollo Sikibuloy. Yan, for Senator number 52 sa balota. Siyempre nandyan din ang mga dapat na may mga kasama siya. Siyempre Attorney Jimmy Bondok, talino at tapang, siyempre malasakit at pagmamahal sa bayan. Senator Bongo, ano bang number? Wait lang, nakalimutan ko. Ano bang number ni Senator Bato nila? Nakalimutan ko yun ito, nandito yun. Yan, number 28, tsaka syempre, Rodante Marcoleta, number 38, Senator Bato de la Rosa, number 24, at iba pang mga PDP laban. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan sa party list, PPP party list, Bisaya, tsaka Bisaya Gyud, yan.
IPA Now Party List at ano pa bang party list? Nakalimutan ko na yung iba, no? So yun, sana wag nyo sayangin yung mga pagkakataong ito. So yun, mapunta na tayo dito sa sinabi ni Attorney Sal Panelo mapatungkol kay Marcos Jr. Ano ba ito? So ito po, at panoorin natin. Nasaan na? Where na you? Dito na me. Ito. Rally, National Rally for Peace ng INC na sinusuportahan ng maraming mga grupo, reliyon, grupo ng mga civic, pati political. Magiging malaking event at kung hindi marunong ang administrasyon na suportahan to, kasi dapat suportahan to ng administrasyon. Yes. Alam mo bakit? Sinusuportahan ng administrasyon dito. Dahil ang panawagan nga ni Presidente Duterte, tigil nyo na yung impeachment na yan. Kalokohan yan. Walang may bibigay na kabutihan yan sa kahit na sinong mamamayang Pilipino. Kaya ang INC, tama yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr. Suportahan natin. Yun nga, talagang totoo yun. Hindi, alam nyo, napakalaking katotohanan nun itong sinasabi ni Attorney Sal Panelo dahil hindi naman din kikilos ang INC or Iglesia ni Cristo kung hindi dahil dun sa sinabi or binitawang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya karapat dapat niyang suportahan nito dahil siya mismo nagsabi na tigilan nyo na yung impeachment na yan or tutol siya dyan. So kaya nagdeklara ang Iglesia ni Cristo ng National Rally for Peace bilang pagsuporta sa sinabi ni Bongbong Marcos ng kanilang presidente na tutol sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Kaya talaga ako, ewan ko na lang kung bakit pero mapapaiya si Marcos dito pag hindi niya sinuportahan. Dahil kung hindi dahil sa sinabi niya, walang rallying magaganap. Oo, ewan ko na lang, no? Pero siguro ngayon napapaisip-isip si Marcos. Sabi, ang tanga ko talaga. Alam nyo ba't napapaisip siya? Sige, nagamit pa yung pagpapanggap niya. Sana pala hindi ko na sinabi yun. Oo, tuloy nagamit eh. Gago! Diba? Tuloy nagamit yung salitang yun. Na alam naman natin isang kaplastikan lamang yun. Oo, ganun kalupit, no? So, play natin. Tayo naman, nakita rin natin ang sensible na panawagan ni Presidente Marcos Jr. Ay, samahan natin. Kasi pag hindi talaga, magkakagulo. Tama ka dyan, Attorney. Samantala, sa ibang issue naman tayo, Attorney. Sa column ng inyong pong kasamahan sa Manila Times, na si dating Senador Kitatad na may titulong A Revolutionary Challenge. Basahin ko, Attorney, ang ilang bahagi po sa kanyang column. Sabi niya, unless we were inexplicably mistaken for misreading the events, there is a revolutionary ferment that obliges us to respond. The sooner, the better. Given the administration's enormous political capital, which has remained unused, its apparent inability to adequately address problems of governance has provoked an urgent call for change, revolutionary change. Absent a clear succession mechanism to take over when the government fails, there is a rising call for a transitional revolutionary government. Ano ba itong revolutionary government? Always mo itong nababanggit, palagi diba? ko yan binabanggit. Madalit sabi, ako ang una nag-ano dyan sa revolutionary government. Naging controversial nga yan eh. Dahil ever since, sinasabi namin yan. Kasi alam mo, nung tatakbo pa lang si Presidente, diba, sabi ko 10 taon nang kung niligawan niya. Napag-uusapan na namin ni dating Presidente Duterte na pag nagkaroon ng pagkakataon na maging Presidente, ang talagang susulong concept naming dalawa noon, pagtatag ng revolutionary government. Tanggalin muna yung Kongreso, pansamantala upang ang lahat ng kapangyarihan ay mailagay sa Presidente. In fact, hanggang ngayon, yan ang aking sinusulong kasi nakikita ko na nagiging useless ang Kongreso. Dahil nagiging sagabal. At kung maniniwala ka sa mga malalinig mo.
baka sabi nyo, J. Guevara, ang bias mo. Lahat na lang ng sinabi na Atty. Sal Panelo, sinasangayunan mo. Hindi kasi ganito yun eh. Unang-una, no, yung Congress kasi nagiging sagabal yan sa mga dapat na maging plano ng isang presidente. Pangalawa, mas tignan nyo, isipin nyo maigi, sobrang laki ng pondo ng mga congressman. Sobrang laki ng pondo ng mga Congress. Pero ang tanong, napapakinabangan ba ng mga Pilipino? Na dapat nga yung pondo na yan, ilaan yan sa ibang mga proyekto na mas makakatulong sa Pilipino. Ay, dyan kasi ewan ko ba bakit may mga Congress pa na ganito na parang para naman sa akin hindi naman mas nakakatulong sa bansa. Kasi isipin nyo maigi, ilan ng congressman? Nasa 300 sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero ang mas napuputukan ng issue, ang mas na talagang namumroblema or dapat gumawa ng mga problema sa ating bansa, ang presidente. So anong magiging papel? Ano pa ba ang trabaho ng mga congressman? So alam ko naman na meron silang papel dyan sa gobyerno, pero para sa akin useless eh. Lalo sa mga congressman ngayon, di ko nila lahat lalo sa mga ibang mga congressman ngayon na mga mukhang pera, na mga mga tiwaliw or hudas sa ating bansa. Diba? Kaya ako tama ako, sang-ayon ako dito sa kay sinasabi ni Atty. Sal Panelo na revolutionary change. So, natanggalin niyang Congress na yan. Tsaka ito, masyadong sa panahon ni Marcos, masyadong naging bida-bida or masyadong mataas ang tingin ng mga ibang congressman sa kanilang mga sarili ngayon. Dahil ulbiri-biri mo, ultimong general, ultimong attorney, ultimong mas matataas ng pinag-aralan at dunong sa kanila, pero kung walang yan nila, wagas. Diba? Tapos balay-balita may 7-7 pa. May talent fee pa pala. Di umano, sabi ni Magalong yan. Sa lahat, sa social media, sa mga galaw ng mga senador, mga kongresista na malala ang korupsyon. Talagang gusto mo palitan ng ang sistema pampolitika. Humanap ka ng iba. Kaya yung sinasabi ni Kit, hindi na bago yan. Matagal na natin sinasabi yan eh. Kaya palagay ko, kasama natin to. Pero attorney, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit nga ba hindi ito na push through sa panahon ng Administrasyong Duterte? Kasi gaya ng sinabi ko nung isang araw, hindi niya kailangan mag-declare revolutionary government kasi ang Kongreso noon, takot sa kanya. Oo, tsaka nung panahon ni PRRD, lahat sumusunod. No? Lahat sumusunod at takot mangurap ang mga congressman noon. Sa panahon ngayon, na lang, sa panahon ngayon, kayo na lang magtuloy. Makasuhan ako Oo, sumusunod. Lahat ng congressman sa presidente. Sumusunod, pero kahit sa kawalang yaan, sumusunod. Gago! No? Ganon ang nangyayari ngayon. Nung panahon kasi ni PRRD, lahat naman niya sumusunod, pero nasa maayos na pamamaraan. Ngayon, sumusunod nga, pero sablay. In other words, yung agenda ng Duterte administration, ginagawa ng Kongreso. Sinusunod. Kasi alam nila, pag hindi sila sumunod, siguradong abolish sila. Kasi sinabi na ni Presidente Duterte nung nangangampanya, pag kayo ay naging sagabal sa mga pagbabagong nasa isip ko, ipapasaran ko kayo. Tumatak yun. Kaya okay lang. Kaya ngayon, nakikita mo na medyo wala na nga itong wala na sistema natin dito sa gobyerno, lalo na dito sa Kamara, kaya napapanahon na ganito. So magdidepende pa rin, attorney, sa magiging Pangulo ng ating bansa. Gaya ng sinabi ko na, matagal ko na sinasabi yan, pati sa mga column ko sa Daily Tribune, Manila Times, na pag ang niluklok natin sa kapangyarihan ay hindi mga tugon sa pangangailangan ng bayan at nakakalimutan nila ang kanilang tungkulin
na kanilang sinumpaan na sila ang magiging na hindi lamang gabay, kung hindi sila magbibigay ng proteksyon at magsisilbi sa bayan, yung sambayanan na lumikha sa kanilang pamahalaan para sa kanila, merong katutubong karapatan na tanggalin sila at sirain ang gobyerno niya upang magtatag ng panibago. Yeah, matagal ko na akong sinasabi yan, there will be a political upheaval if the powers that be will not change their evil ways. Yeah, sigurado mangyayari yan. May tanong dito, attorney. Sa madaling salita, no, sinasabi dito ni Attorney Sal Panelo na katulad nga ngayon, yung presidente natin na ultimong bagyo, hindi alam yung gagawin. So, para sa may karapatan ng bawat Pilipino na ngayon, hindi mo naman kayang gawin, hindi mo naman kayang panindigan yung pangako mo, hindi mo naman kayang gawin yung mga pangako mo at hindi mo kaya mamuno sa bansang Pilipinas, edi lumayas ka. Or mas magandang magtayo ng panibagong namumuno sa bansa na mas makakatulong sa bansa natin. Siyempre, sino pa ba? Hindi mga Duterte. Diba? Sino pa ba? Kaya lang naman si Romualdez, edi baka nadurog tong bansa natin. Tingin po ba daw ninyo, kinakailangan pa ng ganitong hakbang para lamang mapagtanto ng kasalukuyang Pangulo ang hinain ng ating mga kababayan na ayos na pamumuhay at magkaroon ng sapat na pangangailangan sa kanilang pamilya? Ilan kasi sa panawagan ng ating mga kababayan, Attorney Sal, yung murang bilihin at dagdag income o trabaho? Dapat hindi na nga makarating dyan. Kaya nga, yan ang problema sa mga napili ni Presidente Marcos Jr. Maganda yung kanyang patakaran pero hindi nasusunod sa baba. Kaya yung sa Lunes, yung rally, national so bakit nga ba hindi nasusunod, no? Sige, nandun na tayo. Maganda yung yung plano, target, kasi puro lang naman ganun yung administrasyon eh. Plano, target, at ambisyon na nais gawin sa Pilipinas, pero yung mga nasa laylayan, yung mga hindi pala laylayan, yung mga nasa baba ng Pangulo, wala, hindi naman di siya sinusunod. At inahayaan niya lang din naman na hindi siya sundin. So ano pa bang dapat natin gawin? Ang tagal naman kasi mag 2028. Di sa totoo lang, ang tagal mag 2028. Ikaw, alam ko, ikaw, naiinip ka na rin. Ikaw na nanonood ngayon, pangiti-ngiti ka pa. Ay. Gago! Brutal no? Diba? Ang tagal ng 2028. Sana mapalitan na tong presidente. Ang teting, pati bagyo. Ano mang gagawin natin? Grabe, no? First time in history of the Philippines na may ganito ka-weak na isang leader. Sa ultimong bagyo sa Pilipinas, hindi niya alam kung anong gagawin. Ayan, no? So, salamat, Attorney Sal Panelo. Samantalang, asa na yun? Dito tayo. Ayan. Nag-iisang babae na lumaban kay Speaker Martin Romualdez, wala sa balota. Naku po, ito panoorin natin. Po kayo, Kong, at magandang hapon. Mukhang nagpagawa na rin sila ng mga tarpaulin at billboard sa buong Baliwag. Kasama po ang inyong larawan, Kong. No? Salamat po, dating Mayor Lando Salvador. Napakaraming gumagawa ngayon dyan. Yun na nga po, Kong. No? At doon sa isang programa namin doon, yung sa barangay. Opo. Kanina lang, may dumating na naman na mga kumakandidatong mga nasa Congress, mga gobernur, mga mayor, vice mayor, kagawad, na talagang nangangako na humihingi ng pahintulot na gamitin nila yung aking larawan na isasama. Tama po. Ano naman ang masasabi ko, hindi ako'y magpasalamat na lang sa kanila. Kung inaakala po ninyo ako na makakadagdag po ako sa inyo ang aking pagmumuka. Kung inyo pong mapagpapasensyan, ako po'y magpapasalamat sa inyo. Pero iba naman itong nag-text sa akin, Jen. Opo, ano sabi naman ko? Kanina pang umaga ito, mabuti siguro, banggitin na rin natin, ano? Opo. Ito ay kumakandidato na congresswoman. Okay, opo. Sa
sa distrito na kung saan ay lumalaban ng congressman ang aming speaker Martin Romualdez. Tacloban po. Sa Tacloban, ano? Ipinakita niya sa akin itong kopya ng official ballot. Ano po? Ang totoo niya, nandito. Kasi yung mga senator ang mauuna eh. Official ballot? May kopya kasi pwede ka naman kumuha na para makita mo kung saan ka yung official ballot mismo, para makita mo kung saan yung pangalan. Halimbawa ako, nakakuha agad ako, yung pangalan ko nando sa pangatlong kolum. Sa bandang itaas. So medyo komportable. Alam mo, pwede mo sabihin ngayon sa maboboto sa'yo, tingnan po ninyo kagad yung third column sa bandang taas, kitang-kita nyo na po para hindi kayo mahirapan, para hindi nyo na po hanapin. Ngayon, ito, ipinakita niya, sapagkat siya kumakandidato rin congresswoman doon sa Tacloban, bakit yung pangalan niya wala? Yun na. Anong nangyari? Ano yun? Naglakad yung pangalan niya? Ang hirap nito, ha? Ang tanong, iimbestigahan kaya ng COMELEC ito? COMELEC, aba nako, galaw-galaw. Hindi nyo dapat hinahayaan to na ganito na bakit wala yung pangalan ng isang kandidato porket kalaban lang ng isang future Prime Minister, Speaker Martin Romualdez. Gago! Diba? Dapat kumikilos po kayo. Dun sa Ang pangalan lang ni Speaker Martin Romualdez, ang nandito, blanco na lahat. Oo nga ako, kasi ganun po. Official po yan, Kong, galing sa COMELEC. Ayaw ko maniwala, ibigay mo nga ako, kumuha ka nga ako. Ito, pinakita nila, ganun ba? Paano nga siya may boboto kung wala kung wala yung ano niya? Ito, Pating nga. Ayan, sa bandang ibaba ng mga senators. Oo nga. Sana kung may natin. One lang nakalagay di ba hapon 5:36 pala naman. I-forward natin kay Direk. Para baka sabihan, para at least ma-appreciate ng ating mga viewers, ano? Oo, at kasi nakasubaybay sa palatuntunan. ayaw ko nga maniwala eh. Bakit naman ako hindi? Baka ako hindi ka talaga nag-file ng COC. Nag-file po ako kanyang ganun eh. Di mabuti ka ako, makipag-ugnayan ka na sa COMELEC. Para sa ganun, habang may panahon, maisaayos. Ganun po. Di ba? O di paano natin kay Direk? Parang posible na, kung halimbawa may dahilan na ano lang po, hindi lang po nailagay. Baka may magdahilan na, nakalimutan lang po. Hindi lang po naisama. Kalokohan po yun. Sakto-sakto pa, doon pa talaga sa Tacloban. Gago! Baka may mga ganyan dahilan, ha? Baka sakaling may habol natin. Diyan na raw, Kong, yung pinagdala nyo. Ipakita nga natin para ma-appreciate natin. Yan. Palakihin mo nga. Ipaki-zoom mo ng konti. Pero ito ko nga, official ballot ito ng ng COMELEC. Yan ang official ballot. Makikita mo yung sa third column, makikita mo yung pangalan ko doon, di ba? Ayan, Ito po ba ito yung bibilugan, di ba? Oo, makikita mo doon sa House of Representatives, ayun, Isa lang. Ang kandidato. May 3 espasyo doon. Sabi niya, wala po ako Member. So yan ang iboboto, isang pangalan lang lumilitaw, no? Kumandidato siya, kaya 2 sila. Dapat, meron siyang pangalan dyan. Paano mo nga siya iboboto? Taas nyo ng konti. Doon sa Nawala. Direct. Taas po nyo ng konti. Doon tayo sa House of Representatives. Hindi. Taas na ganun. Ayan. Yan, wala. Tama na yan. Ayan, Romualdez Martin. House of Representatives. Lakas. Okay. Blanco na yung 3 espasyo. Oo nga, Nasaan si Romilda Bacale Amago? Alam ko yung pangalan niya Tapos ang kasunod na yung provincial governor. Et cetera. Sabi ko, pumunta ka sa COMELEC para sa ganun. So, ibig sabihin ito na po yung balota sa darating na eleksyon nila? Yan na yung balota. Ganun po. Kaya magtataka siya, paano siya malalagay ngayon dyan? Kung gawa na yan. Paano?
O ano, paano siya makakakuha ng boto? Gagawa na lang ng para idikit, gano'n. Kasi paano itong mga naunang na-print na to? Sayang ito. Oo nga, no. Grabe. Tatanong siguro natin. Grabing grabing talagang ang aga ng dayaan. Di kasi isipin nyo, nagprenta na. Ilang milyon na iniprenta na balota. So, yung isang halimbawa, sabihin na natin 5 milyon na balota, yung naimprinta. So, ibig sabihin doon sa 5 milyon na wala yung pangalan niya. Ang lapit nito. Ganito pala yung gawain ng Kasi una-una, hindi talaga maiboboto tong tong babae na kumakandidato sa Tacloban. Paano mo iboboto? Wala kayong pangalan niya dun. Manteting. Sa Comelec, bakit nga siya wala? Sabi ko, tingnan mo nga yung sa banda na senador, baka napunta ka ron, kako. Hindi po, tinignan ko wala naman po sa senador. Baka nilagay siya doon sa board member, hindi naman. Sabi ko, tingnan mong mabuti. Kung halimbawa, nilagay naman sa iba, hindi naman yun ang tinatakbo niya. Yun naman ang kanyang ipinagsisintir. Ayan liwanag. Provincial governor. Ayan ang governor Opo. Provincial vice governor. Opo. Member ng Sangguniang. Hindi, malamang sa malamang kung malimbawa na aksyonan to at magsalita ang Comelec, alam mo na agad sasabihin, edited. Sasabihin nila, edited lang po yung na yon, yung lumabas na balota na yon, hindi po yung totoo. Di malamang, sa malamang yan ang idadahilan nila. Pero po, nakakatakot Oo. Pwede palang gawin to So kung halimbawa man, excuse me, kung halimbawa man na hindi makapasok lahat ng mga senators na nasa hanay ng mga Duterte, alam na natin kung anong nangyari. Hindi, totoo yan. Alam na natin kung anong nangyari. Kasi isipin nyo maigi, tignan, dito pa lang sa Congress, kayang-kaya na nilang manipulahin. What if pa sa senator at sa presidente? Grabe, ang lapit. Palalawigan na dyan. Pero mauna yung member ng House of Representatives. Wala siya dun. Hindi pa tapos ito, Kong. Baka nakauna lang siya kumuha tapos biniprint na. Hindi ko kaya ganun. Posible. Ewan ko. Kasi pareho lang mo sa akin. Kaya lang yung sa akin, putol lang, hindi na sinama itong nandito. Yung sa baba. Ipinakita lang nila. Kasi ang importante lang naman sa akin, makita ko kung saan ako, anong column ako nakalagay. Opo. Anyway, Kong, siguro. Alam na. Alam na this. Grabe, no? Ang aga nyo mandaya. Grabe naman. Anak ng Teting, nakakatakot. So, ibig sabihin, kahit anong boto natin, kahit ilang milyong boto ang gagawin, kung wala naman ang pangalan ng iboboto natin doon, useless din pala. Gago! Ang tindi nito. Grabing pasabog to ngayon. Hey guys, i-share nyo yung video niya yan. I-share nyo tong video niya to. Mahirap to. Naku po. Oo. O samantalang mapunta tayo dito sa matapos hindi mabayaran ng Iglesia ni Cristo. Ito, sinisiraan naman sila ngayon. Oo, grabe nangyayari sa Pilipinas, no? Dayaan, siraan, hanap ng Teting. Halos lahat na nandyan. Matapos hindi mabayaran, Iglesia ni Cristo, siniraan at nilabas pa ang tila propaganda laban sa samahan. Umani ng samot-saring reaksyon ang tila paninira raw na ginawa sa samahan at kapatiran ng Iglesia ni Cristo nang tila hindi raw nila mabayaran ang kapatiran ng Iglesia at dito'y pigilan ang napipintong National Rally for Peace na isasagawa ng makapangyarihang religious group bilang panawagan na huwag ituloy ang kahit anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
2 araw bago ang inaabangang National Rally for Peace o ang Big Day ng maraming miyembro ng Iglesia ni Cristo, kumalat sa social media ang controversial video clip kung saan di umunay pinaniniwala ang intensyon na marami ang makapanood ng tila controversial raw na kinasasangkutan ng samahan. Sa nasabing video, ipinakakalat na lubog raw sa utang o may malaking pananagutang pinansyal ang Iglesia ni Cristo sa sinumang taong pinagkakautangan raw nito. Parang parang kalokohan to. Alam niya, isa ang Iglesia ni Cristo sa mga relihiyon dito sa Pilipinas na maituturing nating napakayayaman. Tingnan niyo mga simbahan yan. 'Di ba? Parang ang labo. Oo, may panibagong istorya na naman silang bubuin. May panibagong pelikula na naman silang lulutuin. Panibagong kasiraan at pag-uusapan na naman sila. Malamang susunod sa makalawa, si Manalo naman yung hihiring nila. Si Manalo na naman yung ang galing nila talaga, Di malamang pag may rito, may naka-schedule to. Na pag-uusapan nila, kunwari, hearing. Kasi yan, may mga darating na mga witness na hindi man lang makita-kita yung mga pagmumuka, hindi kilala kung sino, kung saan nila kukunin. Ang yaman ng iglesia, paano magkakautang yan? Kalokohan. Dahil dito, lumabas ang samot-saring galit at tila hindi mapaliwanag na disappointments ng maraming miyembro ng INC sa nasabing nagpagkalat ng controversial video clip. Ipinaliwanag nila na walang utang o hindi nagkaroon ng pananagutang pinansyal ang samahan sa kahit na sinumang tao at kanilang pinaliwanag na lahat ng ito ay tila propaganda laban sa kanila dahil sa kanilang gagawing National Rally for Peace na tiyak ikababahala ng mga nasa pamahalaan. Ayon mismo sa full Facebook post ng isang netizen online, I can't believe na umabot na sa sukdulan ng kasamaan ng mga nasa gobyerno to the point that they are now inventing a story para siraan ang Iglesia ni Cristo dahil lang sa hindi nila ito kayang kontrolin. Hindi kasi nababayaran ng INC kaya gagawa sila ng paraan para siraan ang Iglesia. I mean, hindi ako member ng INC pero nababastusan ako sa ginagawa ng mga taong may galit sa kanila. Can you imagine? Kahit din naman ako Ako hindi ako membro ng KOJC. Hindi ako member ng Iglesia ni Cristo, pero yung ganitong pangwawalang niya, nanggigigil ako Hindi unang-una, kung hindi ka man suportahan ng relihiyon na yan, edi wag, hayaan mo sila. Kagustuhan nila yun Ngayon, pag hindi ka sinuportahan, pag against sa'yo, magagalit ka na kompleteng. Buti sana kung napakaganda ng ginagawa mo, matulungin, napakalaki naman ng naitutulong sa bansa natin nung wala naman Ngayon tsaka ito, yung rally nila, isuporta to sa sinabi ni Marcos Jr. Hindi ito suporta sa sinabi ni BP Sara. Walang ganun Di ba? Kaya nakakagigil dito kasi kapag hindi nakuha or hindi sinuportahan or hindi nadala sa pera, panunuhol, sa pananakot, ang isang religion, ng isang relihiyon, sisiraan. O ngayon dito naman, idadaan naman sa utang. Kay Pastor Apollo Sigibuloy, sinasabihan rapist, ganyan na child abuse, ganon. Na maraming may mga pera din na involved doon na yung mga tao sinasalbay, winawalang niya, pero hanggang ngayon wala pa rin silang patunay. Hanggang ngayon nanatiling isang haka-haka lang yung mga pinatong nilang kaso kay Pastor na hanggang ngayon hindi pa rin guilty si Pastor. Paano magiging guilty? Paano magiging convicted si Pastor?
lahat ng itinapon na issue kay Pastor ay katang-isip lang ng mga anti-Duterte. Dahil alam nila na si Pastor Apollo Sikibuloy ay isa sa pinaka malakas na kakampi ng mga Duterte. At ngayon, dumagdag tong Iglesia ni Cristo. Ngayon, pati sila sinasabutahin nyo. Anak ng timang naman, oo. Wala na tayong ano rito. Wala na tayong freedom dito sa bansa natin. Ang dapat dito, tango ka lang ng tango. Para kang yung aso sa sasakyan, yung nilalagay sa harapan, konting kibot, tango. Kahit mali na yung ginagawa ng administrasyon, kailangan mong tumango. Kailangan mong sumang-ayon sa kanila. Dahil pag hindi ka sumang-ayon sa kanila, ganito ang gagawin nila. Oh. Grabe, nakakabwisit. Ba't di pa kayo magkamatay? Gago! Ba? Di ba kayo magkaubos? Bakit kaya hindi pa dumating yung time na pag natulog kayo, hindi na kayo gigising? Hayop kayo. Buisit kasi. Yan na nga, nakakagigil to mga hayop na to. Bakit ba, ang hirap kasi pag masamang tao ka sa mundo, ang tagal mong mamatay. Gago! Ba't kaya ganon? Mas makunat yung buhay ng mga salbahe kaysa sa mga mababait. Kaya minsan ako naisip ko, minsan kailangan ko din kahit papitik-pitik, mga 2 to 1%, kailangan ko maging masama. Kasi pag naging sobrang mabait ka, ang bilis mo kunin. Pero yung mga demonyo ugali hanggang ngayon buhay pa. Gago! So yung mga parateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo at masasabi sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin yung join button at ating super thanks dyan. Maraming at napakalaking tulong po niya na may bibigay nyo para sa aming mga YouTube channel. At syempre, mega love shoutout sa lahat ng OFW, hero abroad, saan mang panig ng mundo, at sa ating mga mahal na senior citizen, at sa lahat na sumusuporta sa Banateros Brothers, SM Minay, at sa pinakagwapo sa lahat na si Jay Guevara TV. Gago! Oo, ate yun, mega love shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.